Sumainyo po ang masaganang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon Jesucristo. Magandang araw po. Marahil ito na po ang panghuling bahagi ng ating pagtalakay tungkol sa the true grace of God. At nawa po ay natuto po kayo. Sa kabuuan po ay umaabot tayo ng 8 kung matatapos tayo ngayon, na ang average ng bawat video ay umaabot ng 35 to 40 minutes. Nangangahulugan po yan na hindi bababa ng 5 oras ang pagtalakay ko sa lahat ng ito na walang break. At nais ko malaman ninyo na marami po kayong mapapanood, subalit ito po ay mga 35, 45 minutes, 1 hour, hanggang 2 oras po sa kabuuan ng kanilang pagtuturo tungkol sa biyaya ng Diyos. Masasabi ko na marahil ay kulang sapagkat makikita naman natin na bagamat tayo po ay umaabot ng 5 oras ay malamang ay meron pa tayong mga ilang bagay na nakakaligtaan. Subalit, sisiguraduhin ko po na kaunti na lamang po marahil ang hindi natin nakita tungkol sa biyaya ng Diyos. Nawa ay patuloy tayong biyayaan ng Panginoon na makita ang lahat ng mga ito habang tayo pa ay nag-aaral tungkol sa paksang ito. Hinihingi ko po sa inyo na irekomenda po ninyo ito sa iba nang sa gayon ay maiwasan po nila ang mga kamalian tungkol sa bagay nito sapagkat alam naman po natin ang Pilipinas po ay napasok ng katuruan ito. Mga ilang taon na po na tayo ay talagang medyo naguluhan sa mga katuruan. Ang nakakalungkot po ay ang daming tumanggap sa ganitong katuruan sapagkat ito'y napakasarap sa tenga at tila talagang masaya sila sapagkat wala na nga po sila halos gagawin sapagkat ang lahat ng kanilang mga dapat gawin ay sinasabi nila na lahat ng yon ay ipinagkaloob na sa kanila sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngayon at natuklasan natin ang bagay na ito ay makikita natin na napakalaki ng bahagi ng tao hindi maaring gumawa ang biyaya ng Diyos sa mga taong walang pananampalataya, walang ginagawa, walang kapakumbabaan, at hindi po humahakbang na kasama ng banal na Espiritu sabagat ang Espiritu ang siyang biyaya ng Diyos para sa atin. At sa ngayon ay nais ko pang ipagkaloob sa inyo ang huling bahagi ng paksang ito. Nais ko pong pasimulan natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat ng unang Korinto 15:10. Buksan po ninyo ang inyong mga Biblia, isulat po ninyo ang mga talata, at ganito po ang sabi rito. But by the grace of God, I am what I am, and His grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not I, but the grace of God that was with me. So ito po si Apostol Pablo, na kung saan ay sa kanyang conclusion, sa kanyang sulat, ay sinabi niya na ganito siya, sabi niya, hindi sa walang epekto sa akin ang biyaya ng Diyos, malaki ang nagagawa o nagawa sa akin ang biyaya ng Diyos. Yan po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ano nga ba ang epekto ng biyaya ng Diyos sa taong ito? Ayon po sa ating napag-aralan, makikita na natin ngayon kung paano natin masusukat ang kilos o gawa ng biyaya ng Diyos sa isang tao. At yan po, unang-una sa lahat ay makikita natin na si Apostol Pablo ay napanatili niya ang kanyang tagumpay laban sa tukso sa kanyang buhay. Napakarami pong paraan upang siya magkasala. Subalit dahil sa biyaya ng Diyos, of course, siya ay naging matagumpay sa mga tuksong ito upang hindi siya magkasala sa Panginoon. At alam naman natin na yung anointing ni Paul ay consistent sapagkat yan po ang isang bagay na napakahalaga kung tayo'y aasa sa biyaya ng Diyos ay talagang iwasan natin na ma-offend ang banal na Espiritu sa ating buhay. Makikita natin na kung meron pong biyaya ang Diyos sa buhay ng isang tao, hindi nangangahulugan na uupo lang po yan sa kanilang iglesia at walang mangyari. Makikita natin na sa buhay ng Apostol Pablo ay talagang siya po ay naging aktibo sa kanyang mga gawain sa gawain ng Diyos. So tingnan po ninyo kung ang katotohanan ito, mga kapatid. Sino mang nagsasabi na under grace sila, ay talagang makikita nyo na i-ex-house nila, gagamitin nila yung biyaya ng Diyos na ito sapagkat alam nila na hindi ito yung puro habag na sila ay tatanggapin ng Diyos kahit ano ang kanilang kalalagayan. Hindi po ganun ang biyaya ng Diyos.
Yan po kasi ang inakala ng marami tungkol sa biyaya ng Diyos. Na sila ay tanggap ng Diyos kahit ano pa sila, kahit wala silang gagawin, kahit wala silang accomplishment sa kaharian ng Diyos, sila ay tanggap na tanggap ng Diyos. At lagi nilang sinasabi, it's all by the grace of God. Alam niyo po mga kapatid, dito po ay malaking kamalian. When you have the grace of God with you, makikita mo na talagang magiging aktibo ka. Because the Holy Spirit is giving us the power to will and to act. And hindi pwedeng idle ang isang Kristiyano o kaya tamad ang isang Kristiyano na tunay na nagtataglay ng biyaya ng Diyos. Sapagkat there is an urge of the Holy Spirit deep inside him na makikita sa mga nagtataglay o kaya ay umaasa at nagkiklaim ng biyaya ng Diyos sa kanila. Kaya kung makakakita po kayo ng mga Kristiyano na nagkiklaim ng biyaya ng Diyos sa kanilang mga buhay pero nakaupo lang po sa church, ay sila po ay nananaginip. Nananaginip po sila na akala nila isang araw pupunta sila sa karya ng Diyos, pero makita natin na maging sa gift, pag hindi mo yan ginamit ay malaking pananagutan, gagamitin natin sa Iglesia ng Panginoon o sa ating paghayo, sa mga gawain, upang magampanan natin ang kalooban niya. Pag hindi natin ito ginamit ay talagang mananagot tayo at pwede kang dalhin sa kapahamakan ng bagay na ito. Kaya po, hindi maaari na makakakita ng biyaya ng Diyos ay yung formang-forma, ayos yan, nandun siya sa church every Sunday and then lagi niyang kiniklaim dahil ang kanyang buhay ay mapayapa at meron siyang pera, ay yun ang grace ni God na sila ay nandoon sa church by the grace of God, they are still there, and after 30 years, they are still there, and doing nothing, sasabihin nila, tatanggapin ako ng Diyos sa kanyang kaharian by the grace of God. Sabi ko nga, yan ay mga panaginip ng mga tao na hindi alam ang salita ng Diyos, hindi nag-aaral ng salita ng Diyos. Sana po ay maiwasan natin ang katotohanan ito na nangyayari sa buhay ng marami sa ating kapanahunan. Dahil na rin sa mga pandaraya ng mga tao na kung saan ay hindi alam ng maraming ito na kasangkapan sila ng kaaway para iligaw. Ang nakakalungkot sa ating kapanahunan ay talagang kakaunti na lang po ang tunay na nag-aaral ng salita ng Diyos. Mas malaki ang tiwala natin sa mga salita ng tao, lalo na kapag nagugustuhan natin ang kanilang mga pamamaraan ng pagtuturo at sila ay inaakala nating anointed because of their way of speech. Alam nyo, ang dami pong magagaling magsalita sa iba't ibang aspeto ng buhay sa mundo ito. But they are not anointed. Pero makikita nyo na maging ang pangangaral ng salita ng Diyos ay pwedeng gawin ng mga tao ito na wala naman talagang katotohanan. Pwedeng sila ay kasangkapan ng diablo na maging magaling sa paningin ng marami, pero binabaluktot kundi man ay talagang na-entertain sila sa kanilang paraan ng pagsasalita. Pupunta tayo sa pangalawa, sa unang Korinto 1:4 hanggang 9. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo naman sa iglesia ito noong una. I always thank God for you because of His grace given you in Jesus Christ. For in Him you have been enriched in every way, with all kinds of speech, with knowledge, God does so confirming our testimony about Christ among you. Therefore you do not lack any spiritual gift, as you eagerly wait for our Lord Jesus Christ to be revealed. He will also keep you firm to the end, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. God is faithful, who has called you into fellowship with His Son, Jesus Christ our Lord. So napakarami pong katotohanan tungkol sa sinabing ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Una po ay sabi niya na nakita niya yung biyaya ng Diyos sa mga taong ito, na meron pong mga pagbabago sa kanilang mga pananalita, meaning malaki po ang kaugnayan ng ating mga sinasabi sa naman ng ating mga puso. Marahil na nakita ni Apostol Pablo kung paano sila naging mapagpakumbaba at lumago rin sa kaalaman. Sabi niya dito, with all knowledge. Mahalaga po yan. Makikita natin later on na sabi ni Apostol Pedro sa kanyang mga sinulatan na grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, actually, you can never apply
the grace of God without understanding it well. Kaya naman ang dami po ay mali-mali ang kanilang mga interpretasyon tungkol sa biyaya ng Diyos dahil hindi po nila masyadong pinag-aralan ito. Sa unang video ay sinabi ko po sa inyo na there are only 114 times o 124 times na binanggit ang grace of God. Hindi ko masyadong matandaan. At napakasimple namang pag-aralan kung bakit kaya ang mga tao sa halip na pag-aralan, lalo na yung mga leader, ay ang kanilang ginagawa ay nakikinig kung kani-kanino, lalo na kapag ka-imported, diba? Labis tayong naaakit sa kanila. Siyempre po, mas magaling sila pagdating sa English. Pero ewan ko ba naman sa ating mga Pilipino, sapagkat marami sa atin ay akala natin ay nakakahigit ang mga taong ito sa atin dahil lamang sa sila'y marunong sa mga galoong pananalita. Pero alam niyo po, ang Diyos ay pwedeng kumasangkapan ng mga simpleng tao. Actually, ang kanyang mga alagad ay alam natin, they are ordinary men, kulang sila sa pinag-aralan pagdating sa secular, but they were led by the Holy Spirit and their teacher from the very beginning was the Lord Jesus Christ. So yun naman po ang mahalaga sa atin. Kailangan kasama natin ang Panginoon katulad ng sinabi ng Aklat ng Gawa sa kanila, they were with the Lord Jesus Christ and we are being taught by the Holy Spirit in our simplest way of learning the scriptures. Yung mga sikretong buhay natin ay napakahalaga pagdating diyan. Yung paghahangad na maging banal para ang access ng pagtuturo ng banal na Espiritu ay mapasa atin. Napakahalaga po ng mga bagay nito. Hindi ito yung tayo ay magaling sa mata ng sanlibutan, ay kung yan ang hanap natin, doon pa lang sa ating pundasyon ngayon ay maliligaw na tayo sapagkat ang hangad pala natin ay kalugdan tayo ng mga tao. But we can seek the knowledge from God at ang Diyos po ang siyang magbibigay nito sa atin ng mga insight na mahalaga sa ating buhay. So these people from the very beginning, Paul can observe the development from among them. Kaya nga sinasabi niya ito, he can even see spiritual gifts sa mga taong ito. Bagamat alam natin na maraming problema ang church na ito, pero sa pasimula ay ikinumed ni Paul ang kanilang mga biyayang natanggap mula sa Diyos na yung mga bagay na bilang galing sa secular na masamang pamumuhay ay maganda po, nakita ni Paul na talagang true converted ang mga taong ito. Pero alam natin ang mga susunod na sinabi ni Apostol Pablo dahil mabibigat po yung kanyang sinabi sa kanila na inangangahulugan na hindi nila inalagaan yung kanilang buhay na yun. Nawala ang lahat ng mga yon pagkatapos ay napalitan ng mga kamalian o kaya ay ng hindi tamang pamumuhay, kaya nirebuke sila ni Pablo kalaunan dito sa aklat din ito. Pero ganito pa ang mga ilang sinabi ni Apostol Pablo sa kanila. Therefore you do not lack any spiritual gift as you eagerly await for our Lord Jesus Christ to be revealed. So meron kayong spiritual gift. As you continue to use those, you will be encouraged to see the result. Ayan po ang sinasabi ni Apostol Pablo rito sa kanila. Sabi niya, He will also keep you firm to the end. That is the grace of God. Just believe na nandiyan ang biyaya ng Diyos para natilihin niya tayo, stand firm at the end. Meaning, hindi tayo maigupo ng pintuan ng Hades. Do you know kung anong ibig sabihin ng and even the gates of Hades will not prevail against you? Yan po ay kasalanan. Yan ang daan patungo sa impyerno. Pintuan patungo sa impyerno, kasalanan po. At yun ang sinasabi niya, He will keep you firm to the end. He will not let your feet slip to sin and will lead you to destruction at the end, to the end, sabi niya. Yan po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo rito, sapagkat later on ay sabi niya, so that you will be blameless on the day of our Lord Jesus Christ. Ipinakita ko sa inyo na isa sa mahalagang o pinakamahalagang aspeto ng biyaya ng Diyos ay bibigyan tayo ng tagumpay laban sa kasalanan. At kailangan nating panghawakan ang bagay na ito kasi kung hindi tayo naniniwala at ang akala natin o kaya ay alam natin o pinaniniwalaan natin ay anytime may pwede tayong magkasala, abay hindi ka talaga makakalaya diyan. Sapagkat supposed to be ay meron kang tamang tingin sa kasalanan bago ka makalaya diyan. And every time you sin, because in this physical body ay talagang
susceptible tayo o kaya ay prone tayo sa pagkakasala, pero hindi po tayo katulad ng marami na parang taken for granted ang kasalanan. You need to grieve for that sin na maaaring nagawa mo. At alam ng Panginoon ang puso natin, if you have been grieving for the sin that you have committed, ay alam ng Diyos po yon. Pero kung baliwala ito, well anyway, God is a forgiving God, and tomorrow I can do this again, and I believe that He will be forgiving me. Yan po ang laging nasa isipan natin, ay baka hindi po tayo talagang makalaya. And how can we be blameless before the eyes of God? Na alam natin na dalawang bahagi po ang pagiging matuwid natin at malinis natin sa harapan ng Diyos. Yung ginawa ng dugo ng Panginoon Kristo at yung mga hakbang ng pananampalataya natin, ay yun po ang pangalawang bahagi at yun ang ninanais ng Panginoon. Ginawa niya itong parte niya, lahat. Kinumpleto ng Panginoon ang kanyang parte. Pinabanal tayo nilinis niya, tayo ay pinagkalooban niya ng lahat ng ating pangangailangan sa kanyang bahagi. At ito tayo, kung lalakad tayo sa hakbang na yon o kaya sa landas na yon, tayo ay kailangan mangarap na maging banal. Pinag-uutos po yan. Tayo ay nagnanais na maging ganap. Tayo ay talagang humakbang na may paniniwala na kaya nating mapagtagumpayan ang kasalanan. We know that we are being completed by the grace of God. Malinaw po yan sa ating mga natutunan sa nakaraan. Punta ako sa pangatlo, sa aklat ng Roma 12:3. Ganito po ang sabi niya. For by the grace given me I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment in accordance with the faith God has distributed to each of you. Mahalaga po ang tamang paghatol sa ating sarili. Kung meron po tayong hahatulan, yung kailangan malinaw na makita ay yung ating pamumuhay na personal. Huwag po yung pamumuhay ng iba. Talagang nakikita natin yan. Nakikita natin ang mga katotohanan. At nakikita ko po ang katotohanan. Kaya po, isinisiwalat yung mga kamalian sa gawain ng Diyos. Hindi po ako bulag doon. Pero ang ibig sabihin ay yung personal na hatulan ko ang isang tao na hindi ko siya kilala sa kanyang mga ginagawa at lalo na yung laman ng kanyang puso ay hindi po pwede yun. But we can always judge ourselves, and that is very important for us to do as Christians. Dahil kung hindi natin nakikita ang ating kasalanan, o kaya dinidinay natin yung ating hindi tamang kalalagayan, hindi tayo maitutuwid. Yan ang sinasabi ng Apostol Pablo rito sa mga taga-Roma. Pwede namang isipin mo na meron kang kaunti. Pero sabi niya, but rather think of yourself with sober judgment. Huwag mo tingnan na napakataas ang iyong sarili. May tendency tayong ganon. So pag tayo inangat natin ang ating sarili, ay ang tingin na natin sa iba ay mababa. Hindi tayo dapat nakikipagpaligsahan o kaya hindi tayo hindi natin ikinukumpara ang ating sarili sa iba dahil alam nyo, laging mali ang ating malamang judgment yan. So kung gusto mong magkaroon ng tamang paghatol sa iyong sarili, makita mo na kailangan mo ng development, ay tingnan mo ang Panginoon. And if you look at Jesus Christ, ay talagang napakalayo niya sa atin. But we are to have a goal to become like Him. Judge yourself like that. Kailangan makita mo, ang layo ko pa. But I need to press on towards the goal. Napakahalaga ng kapakumbabaan sa bagay na yan. Alam niyo mga kapatid, yan ang dahilan kaya lahat ng alagad ng Panginoon ay patuloy na naging makapagpakumbaba hanggang sa huling bahagi ng kanilang buhay. Look at John the Baptist. Siya po ang mas matanda siya ng ilang buwan sa Panginoon Kristo and magkamag-anak sila pagdating sa laman. Si John the Baptist was a prophet. So, sinabihan nga lang siya ng ama na marahil nung una, ordinaryo rin ang tingin sa Panginoon na ang Panginoon ay katulad din ng tao na bilang kamag-anak niya, nakikita po niya ito. Pero isang araw ay sinabihan siya ng ama, na nasa John chapter 1 po ito, I think verse 32-33, na sabi doon, the one you will baptize, the one whom the Holy Spirit will descend, is the Messiah. So, yun ang sinabi sa kanya ng ama.
na pag nakita niya yung kanyang babautismuhan, na bababaan ng Banal Espiritu, ay yun ang Mesyas. So doon lang po siya nagkaroon ng kaibahan ng tingin sa Panginoon during that day na nakita niya, ito palang Mesyas, kamag-anak ko pala ito. And then later on, hindi na siya dinadalaw sa kulungan, nagkakaroon na siya ng parang hinanakit sa puso marahil. But anyway, mga kapatid, makikita niyo po na itong si Juan Bautista ay sinabi ng Panginoon, walang hihigit kaysa kay Juan Bautista. Pero kung kaya niyong maging mapagpakumbaba, ay hihigitan niyo si John the Baptist. Yan po ang sabi ng Panginoon. But, ang punto ko rito mga kapatid, if we have the grace of God, ay makikita niyo na nandun ang kapakumbabaan, hindi pride, hindi boastful, hindi self-centered ng buhay natin. Kaya kung nakakakita kayo ng mga preacher na tila ay kinukuha ang mga tao sa kanilang sarili rather than pointing them to Christ and having a humility in accepting na he need to grow in Christ, and he pursues humility and holiness, ay yun po. Pero kung nakakakita kayo na talagang makikita nyo na parang bagang nais niyang kunin ang damdamin ninyo sa Kanya, marami pong ganyan, and they're very boastful leaders. Mag-isip po tayo, because the grace of God is on those who are humble and will continue to humble. Hindi po yung minsan mo lang makita na parang mapagpakumbaba, kundi talagang meron po siyang humility. Yung lalo na kapag pinokorek mo, meron kang mali, meron kang ganito. Yun po, kapag tumatanggap ng kanyang totoong kamalian, ay ito ay merong kapakumbabaan. Pero yung akala niya ay wala siyang kailangan pakinggan, mag-isip po tayo. Sapagat marami po yan sa mundong ito. They are very boastful, very proud, and self-centered, and seems like self-sufficient. Lalo na kapag sila may mga accomplishment na mga na-attain na mga bagay sa mundong ito, tulad ng mga material na bagay, ng position, ng kanilang mga na-acquire sa mundong ito. Doon po nagkakaroon ng pride ang mga taong ito. Pero yun nga ang sinasabi ko, na sa ngayon ang mga gawain ay makikita nyo na ang mga leader ay mga ito. Hindi na kung sino po yung talagang merong gift, kundi sino yung mga tao na merong kayamanan sa mundong ito, and they're being placed there. Nakakita po ako ng mga leader na ganyan. Pagdating sa salita ng Diyos, wala namang alam, katutulan po. But meron siyang karakter na talagang sa sanlibutan ito, itatanggapin siya ng tao. Yan ang kalimitang makikita sa mga taong ito. At hindi aware ang marami na gano'n ang hinahanap nila, yung mga bagay sa mundo ito, naging pamantayan nila dahil yun din ang gusto nila sa kanilang buhay. Hindi yung maging mapagpakumbaba, they are doing things without getting the credit to themselves. Yun po ay signs of humility, na hindi nila pinagyayabaan kanilang na-attain. They allow God to exalt them one day. Yun po, kung hindi man, ay hayaan mo na. Kung hindi ka itataas ng Panginoon sa panahon ito. Surely, ang salita ng Diyos ay makapangyayari, that at the end, ang Diyos ay re-reward niya ang tao. But pride is one of the worst thing before the eyes of God, na kung saan ay talagang ayaw na ayaw ng Panginoon, sapagkat yan ang karakter ng Diablo at ang kabaligtaran ay Panginoon. So, doon po sa mga mapagpakumbaba, they have the grace of God. Now, kung tatanungin ko kayo, how can you understand, how can you notice the grace of God to these people? They have the power not to sin. They do not have the power to boast about themselves. They have the power to elude temptations. I-measure natin o sukatin natin sila sa pamamagitan ng 10 natutunan natin tungkol sa various forms of grace. Doon mo sila sukatin kung talagang nagtataglay sila ng biyaya ng Diyos. Sapagkat yun ang sabi ng Santiago at saka sa unang Pedro, God opposes the proud but give grace to the humble. Yan po ang pangatlo. At ang pang-apat na nais kong sabihin sa inyo tungkol sa bagay na ito, basahin ko po sa inyo ang sinabi ng 2 Korinto 6:1.
Sabi po ni Paul, as God's co-workers, we urge you not to receive God's grace in vain. Dito ay nagbibigay sa atin ng warning na talagang katulad ng sabi ko, when we were genuinely born again, lahat ng biyaya ng Panginoon ito, the various forms of grace has been granted to us. Hindi mo mayalis yan na talagang pinagkalooban ka ng Panginoon ng biyaya na kailangan mo sa lahat ng aspeto ng iyong buhay para maging matagumpay. Pero pwede mo palang mamiss ang biyaya na ito, o kaya ay yung sinabi niya rito na do not receive God's grace in vain. Yung isipin mo na hindi ka pwedeng magtagumpay sa kasalanan, yung isipin mo na pwede lang mahulog sa tukso, okay lang sa Diyos, yung isipin mo na wala ka nang gagawin, you are missing the grace of God in that manner. Dahil hindi mo magagamit ang biyaya ng Diyos na siyang nais ng Diyos na gamitin mo. You can miss the grace of God. Maalala ko si Esau na kung saan ay sinabi ng Hebrews chapter 12 beginning verse 15, see to it that no one misses the grace of God, and that no bitter roots grows up and cause trouble and defile many. Kapag hindi ka marunong umunawa na lahat ng bagay ay pinapahintulutan ng Diyos na may magandang layunin sa buhay mo, then you can be a bitter person. Halimbawa, ginawang ka ng ibang tao ng masama. And iniisip mo na napakasama ng taong ito na sa halip ay mag-respond ka ng tama. How do you respond to that? So titignan mo, how did Christ respond to those who harm Him? Paano nag-respond sa Panginoon? At yan ay tinuro niya sa Mateo Kabanata 5 na kung saan paano tayo tumugon sa mga tao na nanakit sa atin o kaya ay nagpasama sa ating imahe. Ay tinuro po ito ng Panginoon. Alam niyo, hindi po natin pananagutan yung ginawa sa atin. Hindi natin pwedeng akusahan sila pagdating sa langit at sabihin si Satanas, ang taong ito, kundi how did we respond to the things that they have done against us? Ganun po ang tinuturo ng Biblia sa atin. So yun po ang sagutin natin sa Diyos. Paano tayo tumugon? Knowing that wala silang kakayanang gumawa ng masama sa iyo maliban na pinahintulutan ito ng Diyos. At kung pahintulutan ito ng Diyos ay dahil meron po siyang magandang layunin para sa iyo sa bagay na yan. So makikita natin na maiwasan natin ang kapaitan kapag meron po tayong ganitong kaisipan. So ngayon po ay pinag-uusapan natin si Esau. He misses the grace of God. Pagkatapos ay sabi po rito sa verse 16, see to it that no one is sexually immoral or is godless like Esau. Now, if you are sexually immoral, you are missing the grace of God. What is that grace na namimiss mo? You miss the grace that there is power for you to elude temptation. You are not humbling enough to come to the throne of grace para ikaw ay humingi ng tulong sa Ama. Sapagkat yun ang sabi niya, let us then draw near, sabi niya, and find grace in times of our weakness, in times of our temptation. So, God is able to give us way out sa mga temptation na ito kapag tayo ay natuto na humingi ng tulong sa Diyos at ayaw nating mahulog sa kasalanan sa mga tukso. Si Esau po ay nag-asawa ng mga ipinagbabawal at ayaw ng kanyang mga magulang na huwag niyang pagkunan ng asawa. And so, sinasaktan niya ang damdamin ng kanyang mga magulang. You know, parents are God's representation sa buhay ng mga anak. At kapag hindi natin sinusunod ang mga payo ng ating mga magulang, ang kanilang mga nais, we are dishonoring our parents, sa madaling salita, ay parang yun din ang ginagawa natin sa Diyos. So they are the representation of God to the children na kailangan sundin. Katulad dito kay Esau. Si Esau po, hindi lamang po siya sexually immoral, siya rin po ay godless. And bakit siya tinawag na godless? Sabi po rito, who for a single meal sold his inheritance rights as the eldest son. Afterward, you know that when he wanted to inherit the blessing, he was rejected. He could bring about no change of mind, though he sought it with tears. Yan po mga kapatid, makikita po natin na ipinagpalit po niya ang kanyang
pagkapangangay sa isang platitong pagkain. Alam niyo kung babasahin po ninyo ang kwento sa aklat ng Genesis, ay makikita niyo na yan ang nangyari kay Esau. No, siya po ay nagutom, ay talagang binaliwala niya ang napakahalagang bagay sa kanyang buhay. Na ano, bilang panganay kay Jacob ay doble ang kanyang mamanahin. Pero dahil hindi niya pinaniwalaan yon, na yun ay prinsipyo ng Diyos, na ipinagkaloob ng Diyos kay Isaac na kanyang ama, ay binaliwala niya. Ngayon ay kinuha niya yung pagkain yon at nangako siya na ibibigay niya kay Jacob ang pagiging panganay. Later on, mga kapatid, bagamat may mga pagkukulang din si Jacob, pero dito ay makita natin na walang halaga sa kanya yung mga magdadala sa kanya ng pangwalang hanggan. Sa buhay na ito, nais kong makita niyo ang katotohanan ito, na kung mas pahahalagan natin ang mga temporaryong bagay kapalit ng mga pangwalang hanggan, ay magiging katulad tayo ng taong ito, na later on, bagamat umiyak nung ma-realize niya na gusto niyang makuha yan, ay hindi na ipinagkaloob sa kanya. Marahil sa buhay din naman natin, ay maaaring ma-realize din natin pagdating ng panahon na mahalaga pala ang mga bagay na pangwalang hanggan, pero meron pong hangganan yung pag-alok sa atin ng Diyos. And so, sabi dito, he missed the grace of God. Huwag natin sayangin ang biyaya ng Diyos. Maaaring mangyari yan sa atin kapag nangyayari sa atin yung may pinakita ko sa inyo sa buhay ni Esau. Pinapahalagahan natin ang mga temporaryong bagay kapalit ng pangwalang hanggang, mawawala yung biyaya ng Diyos sa atin para magkaroon ng pagnanais sa mga pangwalang hanggang bagay kaysa sa mga temporaryong bagay. In fact, marami pong Kristiyano sa ngayon ay akala nila ganun lang kasimple yan. Pero ang totoo, dami po ay sinusunggaban ang mga temporaryo kapalit ng pangwalang hanggan. Tignan niyo po ang buhay niyo. Ano ba talaga ang prioridad mo sa buhay mo sa ngayon? Ano ba talaga ang inuuna mo sa buhay mo? Hindi ba? Sigurado ko po yan, kapag ka sinusunggaban mo ang mga temporaryo, hindi ka pa naman mamamatay, hindi mo pa masyadong kailangan kapalit ng mga pangwalang hanggan. Tingnan nito, marami po sa pasimula ng araw, pinagpapaliban yung mga bagay na para sa relasyon sa Diyos. And then kalaunan hanggang sa gumabi na ay wala silang naging panahon para sa Diyos. Yun po ang ibig sabihin that we can miss the eternal things in exchange for the temporal things. Dahil hindi natin ginagawang prioridad. And what does the Lord said about this? He said, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, then all these things shall be added unto you." Sometimes yung lack of contentment ay bahagi rin po yun. Kaya natin sinusunggaban yung mga temporaryo kapalit ng pangwalang hanggan sapagkat meron pa tayong pagkamakamundo at hindi tayo masyadong naniniwala na kaya tayong pagkalooban ng Diyos ng lahat ng ating pangangailangan. So we can miss the grace of God. And so sabi ni Pedro sa unang Pedro 1:13, "Therefore, with minds that are alert and fully sober, set your hope on the grace to be brought to you when Jesus Christ is revealed at His coming." Hanggang ngayon mga kapatid, set your hearts on the grace of God. Dahil kumpleto po yan, ay sabi niya, every time that we are tempted to do the things that are against the will of the Lord, ay ibig sabihin ay i-claim natin yung biyaya. Lord, what grace do I need sa aspetong ito ng buhay ko? Panginoon, pagkaloob niyo po sa akin to. I humbly come to your throne of grace and ask you this grace to be given to me para mapagtagumpayan ko. Panginoon, I am setting my heart in the grace of God in that manner na talagang umaasa tayo sa biyaya ng Diyos so that we can stand before the coming of the Son of Man. Yan po ang sabi niya. But anyway, I wanna close with the word Peter said in 2 Peter 3:18. Sabi niya, "But grow in the grace and the knowledge of the Lord Jesus Christ." Pwede palang mag-grow sa biyaya ng Panginoon. How? How do we grow in the grace of God? And I think by believing that we have been completed in Christ. Second thing is by humility. Ordinaryo sa tubig na kapag ito ang patag na lupa,
kapag ka merong malalim na lugar, ordinaryo na pupunta doon ng tubig. Ganyan po ang grace ni God. As long as we continue to humble before the Lord, not in the eyes of men. Sometimes ito ay hinahanap ng marami, pero huwag tayong mapagpakumbaba sa mata ng tao lang. Huwag tayong maging mapagpakumbaba sa kanilang tingin. Pero mas the best na we try to be humble before the eyes of God. Meron tayong basag na puso. Lagi kong maalala si Pedro pagdating dito. Si Pedro pagdating sa mata ng tao, sa kasabihan natin ay makapalang mukha pagdating sa mata ng tao. Pero pagdating sa Panginoon, kapag nire-rebuke siya ng Panginoon, makita nyo, kung ilang beses siya nire-rebuke ng Panginoon, hindi siya nagrarason, hindi siya nagre-retaliate. Pwede niyang gawin yun. Sa tikas ba naman itong si Pedro at sa kanyang tapang-tapangan, ay marahil pwede niyang gawin. Pero never na ginawa ni Pedro yan. Hindi ko alam kung sino mas matanda sa kanila. Every time na i-rebuke siya ng Panginoon, ay tumatanggap siya. He just bow his head and say yes to the Lord. Yan po ang mahalaga sa atin. But we can grow in the grace and in the knowledge of Christ. So, when you know Christ, the more you humble. Because pag ginawa mong sukatan ng Panginoon sa buhay mo, nako, makikita mo, talagang mapagpakumbaba ka. Pero kung ang iyong sukatan sa buhay mo ay ang iyong kapwa, then ang tendency ay maging bulag ka, nakikita mo yung kanilang kahinaan, and not your need to humble before the Lord. Yan po ang tungkol sa biyaya ng Diyos. And kung sabi ko nga kanina, kung meron man tayo na nakaligtaan, marahil ay konti na lang, kailangan natin, ayaw kong sabihin na talagang nakuha na natin lahat. No, there are still things na marahil ay kailangan natin matutunan pa sa bagay na ito. But I leave that to you, and remember, there is the grace of God for God's people to discover things in His kingdom. Yun yung panghuli na ipinagkaloob ko sa inyo dito sa ating pag-aaral na ito. So, grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. And I wanna bless you again with that blessing from the book of Revelation. The last book, the last chapter, and the last verse. Sabi niya, may the grace of God be upon God's people. Yan po ang blessing ko sa inyo. At nais ko pong ipanalangin ka. Dakila Ama, nais ko po na hilingin sa iyo na pagpalain mo ang kapatid na ito na nagsikap na pag-aralan ang tungkol sa iyong biyaya. Nawa'y patuloy mo siyang ingatan sa kanyang pananampalataya, palaguin mo siya sa karunungan, sa pamamagitan ng kanyang mahakbang ay ipahayag mo ang Panginoon at ang Ama sa kanya. Maraming salamat po sa kanyang buhay. Hiningi ko rin po na lahat ng pangangailangan niya na material sa mundong ito ipagkaloob mo, kasama po ang protection. Kung siya po ay may pamilya, Panginoon, dalangin ko ang lagi mong pag-iingat sa kanya. Salamat po ng marami. Dalangin ko, Diyos, na kami ay pagkaisahin niyo sa kaisipan kay Kristo, at higit sa lahat, kami ay magsilago sa wangis ng aming Panginoon. Maraming salamat po sa pribilehyo na matuto sa iyong mga salita, lumago sa kaalaman, at ang sama-samang pagtuklas sa mga bagay nito. Sumaamin nawa ang iyong biyaya, dakilang Panginoon. Pagpalain niyo pa po kami nito. Dalayan ko ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. God bless po. Magandang araw.